Bibi mo at ang bibi ko. I love you. Love you, pare. Bibo! Bibo! Gandang gabi, ako'y nagbabalik ka DJ B-Boy Bibo para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping ayaw na niya pero gusto mo pa. Grabe naman kasi, anong tingin mo, madadaan to sa ihi lang ang pahinga? Alam mo, kapag ayaw na, wala nang pilitan, masakit sa ano yan. Sa puso at utak. Ikaw talaga. Siyempre, di ba, dagdag isipin pa yan sa kanya. O, iisipin niya pa kung, di ba, kung bakit kailangan niya pa magpaliwanag sa'yo. Sinabi na nga ayaw niya na, di ba? Or sa'yo naman. Di ba, dagdag isipin sa'yo yan na kung bakit ayaw na niya, kung bakit may gusto na siyang iba. O, di ba, mga dagdag sakit ng ulo. Kaya hayaan mo na. Kapag sinabi sa'yo ng isang beses, hanggang 3, hanggang 5, na ayaw niya na, hayaan mo na, pakawalan mo na. Di ba? Masasakmal ka lang yan. Pag masyado kang makulit. Oo, di ba? Pero seriously, mga yes friend, no? Ikaw na hindi makapag-move forward at nananatiling stuck sa iisang tao na ayaw na sa'yo. Nang masasabi ko lang, tama na. Tigil mo na. Maawa ka sa sarili mo, hindi mo deserve yung mamalimos ng atensyon sa ibang tao at mas lalong hindi mo deserve at kailangang magmakaawa at ibaba yung sarili mo para lang sa pag-ibig na pinipilit mo. Hindi yan magiging worth it sa dulo. Malas mo lang kasi yung taong minahal mo may paninindigan. Kaya sana ganun ka rin sa sarili mo. Pinanindigan niya na ayaw niya na sa'yo. Kaya sana naman panindigan mo rin yung katotohanan na hindi na kayo pwede pa. Well, kung feeling mo lahat nakuha niya sa'yo, kung feeling mo lahat na ibigay mo sa kanya, pues, yes friend kong BB, meron kang nag-iisang bagay na pwede pang itira at pwede pang maisalba. Yun ay yung dignidad mo. Iwan mo na yun para sa sarili mo. Ibigay mo na yun sa'yo. Regalo mo na sa sarili mo yung makalaya sa isang sitwasyon na hindi mo deserve. Huwag kang magsettle sa isang bagay na wala ka nang makukuha in return. Naiintindihan ko na mahal na mahal mo pa, di ba? Giyang na giyang ka pa. Nag-e-enjoy ka pa na mahalin siya. At umaasa ka na muling magbabalik yung pagmamahal niya sa'yo. Pero, di ba, hanggang kailan ka sa ganyang estado? Hanggang kailan kang mananatili na nagmamahal sa isang tao na may iba ng gusto? Hanggang kailan mo ipagsisiksikan yung sarili mo? At hanggang kailan mo itatanggi sa sarili mo na wala na siya sa'yo? Tanggapin mo na. Isipin mo na ng mabuti. Namnamin mo na. Kahit sobrang sakit. Parang sugat lang yan eh. Na kahit sobrang kirot at hapdi, kapag nilagyan mo ng alcohol. Pero kung yun naman yung way para gumaling ka at maging malinis yung sugat na meron ka, gawin mo. Tiisin mo yung sakit. Kesa naman yung habang buhay mong titiisin yung sakit na hindi naman or wala namang kasiguraduhan kung kailan maghihilom. I mean, gets, 'di ba? Mahal na mahal mo eh, kaya ka nga nagkakaganyan eh. Kaya nga hindi mo pa magawang mapakawalan. Kasi nandun ka pa sa estadong kung saan kanya iniwan. Nandun ka pa sa posisyon na consistent pa rin yung nararamdaman mo para sa kanya. Umaasa ka, di ba, na magbabalik siya sa'yo.
Pero kailan? Kailan darating yung time na yun? Isang bagay na walang kasiguraduhan, pero ang sigurado dito, hindi na siya para sa'yo. At sa puntong to, di ba, kung siya man ay nawalan na ng pagmamahal sa'yo, sana naman ikaw, wag na wag kang mawawala ng pagmamahal sa sarili mo. Yan na lang yung meron ka. Yung pagmamahal sa sarili mo, ibigay mo na yan sa sarili mo, iregalo mo na yan sa'yo. Di ba? Huwag ka nang gumugusto sa isang tao na malabo na, hindi na pwede. Paulit-ulit kong sinasabi, ayaw na sa'yo, hindi ka na gusto, may iba nang mahal. Namnamin mo yan, intindihin mo yung mga salitang yan. Wala ka nang pag-asa dyan, wala ka nang mapapala dyan. Bakit nandyan ka pa rin? Kasi dyan palang mapapatunayan na natin, di ba, na wala na siyang natitirang pagmamahal para sa'yo. So bakit sasayangin mo pa yung pagkakataon? Di ba, yung chance ang meron ka na makahanap na rin ng iba. Maganda ka, pogi ka, or kung hindi ka man maitsura, lumandi ka. Di ba? Humarot ka sa iba. Keep on trying, keep on exploring, keep on seeking for that one person na mamahalin ka rin ng buo at hindi ka iiwan at kayang i-reciprocate yung pagmamahal na kaya mong ibigay. Naniniwala ako at for sure, meron dyan. Sadyang hindi mo lang siya makita at hindi mo lang siya mahagilap kasi nga stuck ka sa isang tao na hindi ka na gusto. Paano yun? Paano mo malalaman yung susunod na kabanata kung hindi mo ililipat yung pahina ng libro? Maging open ka ulit. Huwag mong isarado yung pintuan ng puso mo para lang sa isang tao. Marami pa dyan. Just make sure na hindi mo lang din aabusuhin yung sarili mo. So move forward. Alam kong magiging mahirap para sa'yo for sure. Diba? Magiging challenging, magiging heartaching, heartbreaking, sakit sa ulo, sakit sa puso, lahat ng sakit hindi pwedeng idaan sa paracetamol. Ganong levels. Diba? Magiging emotionally unstable ka. Pero if that's the way to get out of that chaotic and tragic experience of yours, then go ahead, move forward. Magiging mahirap talaga yan, but at least you're taking a step. May ginagawa kang aksyon para maging better ka na ulit, para maging okay ka na ulit. Kasi hanggat pinapanatili mo yung sarili mo, kinukulong mo yung sarili mo sa mga alaala na meron kayong dalawa nung kayo pa, wala talagang mangyayari. Kahit umabot tayo dito ng alas 10 ng umaga, sa oras ni Sexy Megan. Diba? Walang mangyayari. Sarili mo at sarili mo pa rin ang magiging kakampi mo. Sarili at sarili mo pa rin yung makakatulong sa'yo. Ito namang mga sinasabi ko sa'yo, dadaan lang to for sure sa tenga mo eh. Susundin mo pa rin kung ano yung gusto mo. Alam ko yun. But at least, sana naman, kahit papaano, makatulong yung mga sinasabi ko sa'yo para magkaroon ka ng clue and signs na sige na, mag-move forward ka na. Kung ayaw mo pang humanap ng iba, sige, go lang. Okay lang yun. Kung gusto mong mag-focus muna sa sarili mo, much better. Pagalingin mo yung sarili mo. Keep on healing. Para sa susunod na magmamahal ka, okay ka na. Wala ka ng baon, wala ka ng bubog, wala ka ng hinanakit. At least, di ba, you are a refreshed one. Ready na ulit magmahal. Handa na ulit sumubok. Ready na ulit sumugal. Kasi alam mo, by the end of your relationship, the moment na natapos yang kung anong meron kayo sa isa't isa, that is also the time na magkakaroon kayo ng kanya-kanyang choices sa buhay ninyo kung paano nyo papausaadin at kung paano nyo pipiliing mag-move forward. And for sure yung taong yan, pinili niyang mag-move forward with someone else at hindi na ikaw yun. Wala ka na sa picture, you are out of the frame. So why not do the same?
Choice mo na lang yan. Choice mo na lang na nananatili ka sa taong yan. Gaano ba kalaki yung ano niyan at nananatili ka pa rin dyan? Gaano ba kalaki yung pinakita niya sa'yo, sinungalngal niya sa'yo, sinubo niya sa'yo? At hindi mo siya maiwan-iwan. Ha? I mean yung pagmamahal na meron siya nung mahal ka pa niya. I mean gaano ba kalaki yun? At giyang nagiyang ka talaga. I am telling you, hindi yan yung huling pinaka-best love na mai-experience mo. Marami pa dyan. Sumubok ka lang, mag-try ka lang, huwag kang matakot. Dahil ito yung isang bagay na hindi natin nakukuha ng madalian lang. Swerte mo kung mahanap mo siya in one snap. Lucky for you, good for you. Pero kung feeling mo, you have to exert effort para mahanap yung taong para sa'yo, do so. If feeling mo, kailangan mo pang mas lumandi, mas humarot, mag-try ng mag-try, then go for it. Walang masama doon. For as long as your intention is to look and seek for that right person for you, walang masama doon. Ang masama is yung iti-take advantage mo na lang yung pag-ibig para ano? Para makipag-anekhan? Makipag-anuhan? Doon nagiging masama ang lahat. Diba? Kapag wala ka ng purong ibang intensyon, kundi wala, makipaglandian na lang. Wala nang pagmamahal. Play-play na lang. Doon nagiging mali ang lahat. But if you are seeking, exploring, and trying just for the sake of looking for that one person para sa'yo, then good for you. It's still good. Walang masama dyan. Pero ikaw, again, kung choice mo pa rin na mahalin siya at manatili sa kanya, well, wala na sa kanya yung problema. Nasa iyo na. Ikaw na yan. Kasi kagaya ng sinabi ko kanina, may kanya-kanya na kayong choice. Choice niyang umalis na sa'yo at choice mo na lang kung mananatili ka pa rin sa kanya or aalis ka na rin. Nag-uwian na silang lahat. Ikaw na lang ang natira. Kumbaga sa online meeting or sa online Zoom, lahat sila nakapag-leave na. Ikaw tulog pa. Kaya ikaw na lang yun natira. O di ba nakakahiya pag gano'n? Well, yes, friend. Talaga nga namang ubod, hirap at sakit. Yung magsimula ulit, di ba? Isipin mo pala, medyo crucial na siya yung from the top ka. Yung matapos ang isang relasyon. Lalo na yung mga long term, di ba? Tapos iisipin mo, maghihiwalay kayong dalawa. From the top ka ulit niyan. Hi, anong pangalan mo? Anong favorite mong color sa rainbow? Sinong bias mo sa mga apostles? Diba? Magiging crucial ang lahat. But that's it. That's the mystery and goodness of love. I mean the trials of love. Yan yung mga kailangan nating suungin. Kailangan nating subukin, pasukin kung gusto nating magmahal. Mahirap talaga magsimula ulit, no? Pero gradually, I assure you, I am telling you honestly, if you'll take it dahan-dahan, ang arte naman, naging konyo bigla, if you'll take it dahan-dahan and unti-unti, you know. Oh, diba? Kung dadahan-dahanin mo yan, uunti-untiin mo, mahirap pero magiging smooth kahit papaano. Naniniwala akong kaya mo yan, yes friend. Malalabasan mo yan. Sabayan mo ng panalangin na sana naman, Lord, makawala na ako sa sitwasyon na to. Hanapin niyo po, tulungan niyo po kung hanapin yung exit way palabas sa sitwasyon na to. Promise, kaya mo yan. Idepende mo lang sa mga choices mo at sa iyong mga paninindigan. Kaya mo yan. At kayo, para naman dun sa mga basta-basta na lang nangiiwan, please naman, makipag-cooperate din naman kayo dyan. Ang dami ko nang sinabi dito, oh. Ayan na, oh, naka-move on na siya unti-unti. Kaya na, oh. Tapos anong gagawin mo? Kapag okay na, naka-move on na, bigla kang magpaparamdam, di baliwala yung laway ko dito.
Diba? Makipag-cooperate naman kayo. Kapag sinabi nyong ayaw nyo na sa isang tao, ayaw nyo na. Doon na kayo sa iba. Ha? Hindi yung pag nakita nyo, ay mukhang okay na siya. Mukhang nakapag-refresh na siya. Balikan ko nga. Di from the top sa ulit. Alam mo naman na marupok yan. Na kahit anong ipukpok ko sa ulo niyan, kahit anong sabihin ko dyan, mahihirapan at mahihirapan yan. Tapos ikaw, mas talo mong pinapahirapan. Buang ka rin. Diba? Kaya ikaw, yes friend, sige na. Kung galing ka sa isang relasyon, mag-move forward ka na, hayaan mo na siya, marami pa dyang iba, anes lang yan. Marami kang makikitang iba dyan. Go for it. Kung gusto mo, i-post mo sa Facebook lahat ng ways mo para makapag-move on, go for it. I-post mo sa Facebook, magdrama ka online, go for it. Pero ang nakakainis dito, no? Nasa kabila ng madrama mong kwento, nasa kabila pala lang lahat ng ito, hindi naman pala naging kayo. Goodbye! Sinayang mo talaga yung laway ko. Hirap na hirap ka umusan, hindi naman pala naging kayo. Dilulo ka lang pala, nag-aambisyon ka lang pala dyan, pinahirapan mo pa akong magsalita-salita dito, ha? Sinayang mo yung oras. Heist! Well, anyways, yes friend ko, 3 oras na BB time na naman ang ating pinagsamahan na kapiling mo ang BB mo sa radyo. DJ B-Boy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle, basta walang label. Magkasama at magkarinigan tayong mali bukas sa parehong oras. Dito pa rin, nasa mid ako, wait lang. Nasa mid si B-Boy Bibo. Dami kasing ebas eh. Well, anyways, kita-kits again tomorrow. Dito pa rin at dito ka lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. Good night, BB. Mwah mwah. 101.